Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome din po sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook, ang ating online congregation. Welcome po kayo ngayong hapong ito na makipanambahan sa amin. Bilang tawag sa ating pagsamba, babasahin ko po ang Hebrews chapter 1 verses 8 to 12. Hebrews chapter 1 verses 8 to 12. But of the Son he says, "Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of uprightness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. And you, Lord, laid the foundation of the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will all wear out like a garment, like a robe. You will roll them up. Like a garment, they will be changed. But you are the same, and your years will have no end." Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, pagindapatin mo ang bawat isa sa amin, sa aming pananambahan sa iyo. At nawa, Panginoon, kayo ang maging sentro ng aming pag-iisip at ng aming mga kalooban sa hapong ito. Papurihan nawa ang iyong pangalan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman mga kapatid ay babasahin natin ang banal na kasulatan. Ating teksto sa hapong ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa Hebrews chapter 12. At babasahin po natin ang verses 1 to 3. Mangyari po lamang na tayo po ay tumayo, kayong nasa santuaryo, at kung kayo'y nanonood at meron po kayong lugar sa inyong mga tahanan, maaari din po kayong tumayo bilang pagbigay ng galang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Sabay-sabay po tayo. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Mga kapatid, tayo nagpapatuloy sa ating serye sa Aklat ng Hebreo na ginawa na nating series para sa Communion Sundays natin. Nagpapatuloy po tayo hanggang sa taon na ito. Ang mga mensahe na ito sa Hebreo ay merong iisang tema, ang kadakilaan ni Kristo at ang Kristyanismo. Yan po ang kaisa-isang major theme ng Aklat ng Hebreo. Ang pinamagatan ko po ang mensaheng ito na takbuhin ang karera ng buhay. Takbuhin ang karera ng buhay. Panatiliin niyo po sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 ang inyong mga Biblia at pag-aaralan po natin ang mga talatang ating binasa. Saglit po tayong manalangin.
Panginoon, marami kaming hindi nalalaman patungkol sa iyo. Kaya nga, O Diyos, sa hapong ito, nawa sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ang aming mga isipan ay malinawan tungkol sa kung paano namin dapat ipamuhay ang aming buhay espiritual, ang aming buhay Kristiyano. Kayo po ang manguna sa aming pag-aaral sa hapong ito sa pamamagitan ng iyong diwang banal. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po ako mag-umpisa, kung hindi ko pa po kayo nababati, Happy New Year po sa inyong lahat. No, isang maligayang bagong taon na naman. Sa bawat bagong taon, tayo po ay tumatanda. No? At sana po tayo po ay hindi tumatanda ng paurong. No? At nawa ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa kanyang diwang banal ay patuloy tayong lumalago sa ating buhay espiritual. Marami na Kristiyano ang nag-aakala na ang buhay ng isang Kristiyano ay ang pagsakay lamang sa agos ng buhay. Hanggang sila'y makarating sa langit. Walang pakikibaka, walang pagsusumikap. Dito po sa ugaling ganito, nagmumula yung mga tinatawag nating Sunday Christian. Yung Kristiyano lamang po sila pagka-araw ng linggo sapagkat sila ay nagpupunta sa sambahan. Pagdating ng Lunes, kung minsan hindi pa nakakarating ang Lunes, linggo pa lang ng hapon o linggo pa lang ng gabi ay nawawala na ang kanilang pagiging Kristiyano. Sunday Christian po ang tawag doon. Yung manaka-nakalang pong Kristiyano. Dito rin sa ugaling ganito, nagmumula yung pagiging perennial disciple. Palagi na lang disciple. Palagi na lang tinuturuan. Palagi na lang naghahanap ng teacher. Hindi kailanman nagiging teacher o nagiging discipler. Palaging na lang disciple. Hindi na graduate sa grade 1. Doon na nakapako. Ganito po ang kaisipan ng mga ganong klaseng Kristiyano. O kaya yung mga sumusunod sa Great Omission. The Great Omission. Alam nyo, yung Great Omission, yung hindi nagbabahagi ng ebanghelyo sa iba. Meron pong mga Kristiyano na ganyan. Kanila na lang ang mabuting balita ng kaligtasan. Bahala na kayo, yung iba na hindi nakarinig. Malas nyo. No? The Great Omission ang kanilang sinusunod, hindi yung The Great Commission. Yung Great Commission po ay hindi po suggestion. Ang Great Commission po ay isang utos sa ating lahat na tumatawag sa ating sarili na Kristiyano. Ganyan po ang ugali ng mga Kristiyano na parang pagpasakay-sakay na lang sa agos ng buhay, walang pagsusumikap, walang pakikibaka. Hindi ganito ang buhay Kristiyano ayon sa Biblia. Ang buhay Kristiyano ayon sa salita ng Diyos ay isang pakikibaka na nangangailangan ng baluti ng Diyos, ng armor of God. Sinabi po yan ni Pablo sa Ephesians chapter 6, verses 10 to 12. Ang sabi niya ron, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ang buhay Kristiyano ay isang
pakikipaglaban, isang pakikibaka. Ang buhay Kristiyano ay isang parang paligsahan. No? 1 Corinthians chapter 9, ang sabi po ron, every athlete, no, para tayong mga athletes, exercises self-control in all things. Yun daw po mga atleta, disiplinado sa kanilang buhay. Hindi ba? Hindi sila nagpapataba, palagi silang payat, palagi silang nakajeta, palaging sinusukat ang kinakain, at palaging nag-eehersisyo. They do it, sabi ni Pablo, 1 Corinthians 9:25, to receive a perishable wreath, gold medal, o di kaya plaque, o di kaya premyo. But we, tayo daw pong mga Kristiyano, an imperishable wreath. So, sabi ni Pablo, dahil ang ating tinutukoy ay isang imperishable na gantimpala, so, I do not run aimlessly, sabi niya. I do not box as one beating the air. Ang buhay Kristiyano ay isang pakikipagpaligsahan. Hindi po ito padaloy-daloy lang sa agos ng buhay. Ang buhay Kristiyano ay isang karera. Yan po ang tema ng ating teksto ngayong hapong ito. Sa 1 Corinthians 9:24, ang sabi ni Pablo, do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize. So run that you may obtain it. Isa pong paligsahan, isa pong takbuhan. At ang ating dalangin lahat sa ating pagtatapos ng buhay, sa 2 Timothy 4:7, masabi natin katulad ni Pablo, na I have fought the good fight. Ganyan po ang buhay Kristiyano. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. Ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng lubos na pagsusumikap. Buong lakas. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Ang wika ay ganito, brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind, sabi niya, and straining forward to what lies ahead. I press on, sabi niya, toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I press on. I leave behind. I press on. Straining forward to what lies ahead. Ang buhay Kristiyano po ay isang pagsusumikap. Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng paglago. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verses 5 to 11. Ang sabi ni Pedro, for this very reason, make every effort. No, make every effort. Kailangan magsumikap. Make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kapag daw yung mga katangiang yon ay nakikita nyo sa inyong buhay at nagsusumikap kayo na ito ay lumabas sa inyong buhay, kayo daw ay magkakaroon ng assurance of salvation. Yung totoong assurance of salvation. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Pagka raw hindi nyo pinagyayaman yung mga katangiang yon sa buhay ninyo,
Parang nakakalimutan nyo na kayo'y Kristiyano. Hindi ba paminsan-minsan kayo nagkakaroon ng doubt? Ako ba'y Kristiyano nga? Bakit parang wala akong paglago? Therefore, brothers, sabi ni Pedro, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fail. Hindi kayo mawawala ng assurance of salvation. Yun ang sinasabi niya. For in this way, there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ganyan po ang buhay Kristiyano. Hindi yung papetek-petek lang. Hindi yung patambay-tambay lang. Hindi yung tuwing linggo lang. Sa tekstong pag-aaralan natin ngayon, ang buhay Kristiyano ay nilalarawan na isang karera na humihingi ng matiyagang pagtitiis at tibay. Ang mga talatang ito ay kaduktong ng paglalahad ng may akda ng mga bayani ng pananampalatayang nakapagliligtas at nagtatagumpay. Kaduktong ito ng Hebrews 11, yung talataan natin ng mga bayani ng pananampalataya. Yung mga bayanin yun ay tinutukoy niya sa Hebrews 10:38. But my righteous one shall live by faith, sabi niya. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Ang kaligtasan daw po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya itinukoy niya lahat yung mga bayaning iyon sa Hebrews 11. At sa Hebrews 11:13, ang sabi niya, all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. And sabi pa niya, pinili pa nitong mga bayanang ito, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Sila po ay nagsumikap, sila ay nakibaka, sila ay nagdusa, ngunit nagpatuloy ng may pagtatyaga, ng merong tibay ng kalooban. Hinihikayat ng may akda ang lahat na takbuhin ang karera ng pananampalataya na may pagtitiis. Na isang tabi natin ang mga kinahuhumalingan na pabigat sa ating pagtakbo. At itutok natin ang ating paningin sa Panginoon para sa ating kalakasan, inspirasyon at tagumpay. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay hindi minimum compliance, kundi maximum commitment. Ulitin ko po, ang buhay Kristiyano ay hindi minimum compliance, kundi maximum commitment. Tignan po natin yung una natin dapat gawin ayon dito sa tekstong ito. Meron pong 6 na bagay na dapat natin gawin para tayo ay magwagi sa karera ng buhay. Una, tandaan natin ang halimbawa ng mga tapat na saksi. Sabi sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Hinto muna tayo doon. Ang mga bayani ng pananampalataya na binabanggit dito ay yung mga great cloud of witnesses. Sila po, yung binanggit niya sa Hebrews 11. Sila po ay pumapaligid sa atin. Since we are surrounded, sabi niya. Hindi bilang manonood. Merong ibang mga komentarista na ang sinasabi, yun daw pong mga bayani ng pananampalataya ay nanonood sa atin at hinihikayat tayo sa ating pagtakbo. Hindi po. Sapagkat ang isang tao kapag sila'y nasa langit na, bakit naman sila titingin pa sa lupa? Sila'y nasa kaluwalhatian na. No? So wag nating isipin po na sila ay nanonood sa atin. Hindi po. Sila po ay hindi bilang manonood, kundi mga saksi ng tunay na pananampalataya para silang nagtetestimonyo sa atin.
kung ano ang tunay na pananampalataya, ang kanilang buhay. Kaya sila tinawag na clouds, a cloud of witnesses. Ang cloud po hindi tayo pinapanood. Ang cloud pinapanood natin. Di ba? No? I've looked at clouds from both sides now. No, medyo kasingidan ko po kayo. Maalala niyo po yung awit na yon ni Joni Mitchell. No? I've looked at clouds from both sides now, from up and down and still somehow. Hindi ko na ho itutuloy, baka maawit ko ho bigla. No? Pero sila ay clouds. Dapat nating tignan. Dapat nating balikan. Dapat nating tandaan. Si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si David, si Samson, si Jephthah, si Gideon. Lahat po ng mga bayani ng pananampalataya ay saksi, ebidensya sa atin na ang buhay ng pananampalataya ay nagtatagumpay. Sila pong ebidensya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagliligtas ng Diyos. Tinala yung mga buhay nila dito upang ating tandaan ang kanilang halimbawa at para tayong mahikayat ng kanilang testimonyo na tunay nga na ang pananampalataya ay nagtatagumpay. So yun po ang una. Tandaan natin ang halimbawa ng mga tapat na saksi. Pangalawa, talikuran natin ang mga kasalanan ng nakaraan. Nagpapatuloy verse 1 ng Hebrews 12. Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Hintong muna tayo ulit doon. No? Let us also lay aside every weight. Isang tabi ang lahat ng pabigat. And the sin. Sa original language po, meron pong, ang interpretasyon po dapat the sin. It's a particular sin. And the sin which clings so closely. Ang nilalarawan dito ay isang mananakbo na nagsusuot ng pinakamagaan na bihisan. No? Ang lahat po ng mananakbo ng mga runner ay payat. No? So obviously, ako po, hindi po runner. No? Pwede po ako siguro wrestler. No? Hindi po ako pwedeng runner. Mahirap pong bitbitin ang 250 pounds. No? Sa isang takbuhan. Nung mas bata po ako, no? Hindi po kayo maniniwala, pero yung pong academic oval sa UP, mga 2.5 kilometers po yon paikot. Natatakbo ko po yun ng 2 beses sa loob ng 20 minutos lang. Ngayon po, namamaneho ko ang kotse ko paikot ng 2 beses, 5 minutes lang. Hindi na po ako makatakbo ng ganon. Dahil marami na po akong pabigat. Sapagkat ang isang atleta na tumatakbo sa isang karera, dapat magaang. Kaya kung minsan, ang kanilang kasuotan ay talagang bahagya lang tinatakpan ng kanilang pangangatawan. Yung salitang weight, dito po, ay nagmumula sa Griegong salitang onkos. Magiging familiar po sa inyo yun, sapagkat ang onkos, ang ibig sabihin po, ay isang labis na laman, excess flesh. Yun po ang ibig sabihin. Sa atin pong matataba, no? O ako na lang po, ang onkos po ay bilbil. Yan. Yan, naintindihan natin yan, bilbil. Excess flesh. Yung onkos po, ang root word ng salitang oncology. Yun po ang sanga ng medisina na tungkol sa paggamot ng cancer. Sapagkat ang isang kahulugan ng onkos ay tumor. Isang excess flesh na tumor. Yun po ang original meaning. Kaya nung sinabi dito ng may akda na
Alisin natin ang bawat ongkos, ang lahat ng excess flesh na tumor sa ating buhay. Ang hinihikayat niya rito ay alisin natin ang mga bagay na hadlang at balakid sa ating paglago sa ating buhay Kristiyano. Kasama na rito, mga kapatid, ang mga bagay na hindi naman masama. Halimbawa, ang ating trabaho. Pwedeng maging balakid yan sa ating buhay Kristiyano. Ang ating negosyo, kung saan tayo pinagpapala ng Diyos. Kapag ating sinasamba ang ating negosyo, at palaging negosyo na lang ang nasa isip natin, yan ay nagiging harang sa ating kaugnayan sa Diyos. Mga ari-arian, bahay at lupa, mga assets na kuminsan ay pinahahalagan pa natin kaysa sa pananambahan sa Diyos. Sabi ng Biblia sa Matthew chapter 6, "For where your treasure is, there your heart is also." So kung kayo ay pinagpala at meron kayong mga treasures, mga alahas siguro na mamahalin, no? O mga gamit na mamahalin, no? Katulad ng mga cellphone, no? Na mamahalin. Kung minsan, nakaalis na kayo ng bahay, teka muna, nakalimutan ko ang cellphone ko. No? Tapos yung mga kasama nyo sa bahay, tinetext kayo, "Hoy, nakalimutan mo ang cellphone mo." No? Minsan, binabalikan pa natin. Kung minsan, kahit mga mahal natin sa buhay, ang ating boyfriend or ang ating girlfriend, o minsan, ang ating asawa, wife or husband, kung minsan, nagiging Diyos-Diyusan sa atin. Sapagkat sila ang nakikita natin, sila ang iniibig natin na mas higit pa sa ating Panginoong Diyos. So sila ay nagiging pabigat. Hindi sila masama. Hindi sila masama, ngunit ang ating lubos na pagmamahalaga sa kanila ang nagiging balakid ng ating pagsunod sa Diyos. Yun po ang sinasabi dito na weight. Excess weight. Kung meron po kayong ganon, kailangan nyo pong talikuran. Yun ang sinasabi ng teksto. Hindi ka pareho nito nung sin. Sabi nung ating teksto, "Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely." Hiniwalay po nung may akda yung sin. So yung weight po, not necessarily sinful. Pero kapag inyong pinahahalagahan masigit sa Diyos, yun ay nagiging kasalanan. Ngunit merong isang partikular na kasalanan na inhiwalay nung may akda. Sabi niya, "Let us also lay aside every weight and sin." Hiwalay po niyang binanggit, "which clings so closely." Dahil po ang may akda ay sumusulat sa mga dating Hudyo na bago lang naging Kristiyano, ang isang kasalanan nila na paulit-ulit niyang hinihikayat sila na iwanan na, ay yung kanilang pananalig pa sa utos ni Moises, sa Mosaic Law, sa relihiyon, sa ritual, sa sakramento. Sila ay parang nananalig pa rin o namamangka sa dalawang ilog siguro. Na mananampalataya ako kay Jesus, pero mananampalataya pa rin ako sa batas, sa ritual, sa sakramento. Ang sabi na ng ating may akda, di ba? From Hebrews chapter 1 to 10. Ang sabi niya, mas higit si Kristo. Dumating na ang bagong tipan. Wala na ang lumang tipan. So, ang sinasabi niya rito, yun ang sin which clings so closely. Yun ang humahatak sa kanila, nakabalot sa kanila,
tumitisod sa kanila upang sila ay hindi manampalataya ng lubos kay Hesukristo. Para sa atin ngayon, meron tayo sigurong kasalanan na parang ganun. Maaring tayo ay nanampalataya na kay Jesus, so sinabi natin na tayo nananampalataya na sa Kanya, pero tayo ay naniniwala pa rin na kailangan natin gumawa ng mabuti para tayo pangpunta sa langit, na naniniwala pa rin tayo sa mga pamahiin. Ang inisip natin, wala namang mawawala sa iyo. Mga kapatid, pag naniniwala pa rin tayo sa mga superstition at pamahiin, marami tayo, mga Pilipino, hindi ba? Lalo na, pag bagong taon, buksan ang lahat ng bintana para pumasok ang grasya. Nako mga kapatid, ang grasya ba ng Diyos ay gayon na lamang kahina na pag nakasara ang bintana, hindi papasok? Meron tayong ganyang pamahiin na hanggang ngayon tinatangi pa rin natin. Wala na po lahat yun. Si Kristo lang po ang nagliligtas. O di kaya mga kasalanan na ating sinisinta, iniirog, inaalagaan, tinatago. Ang sinasabi niyo sa Panginoon, Panginoon, ibalato mo na sa akin to. Itong aking kahinaan na ito. Hayaan mo na magpatuloy ako dito sapagkat kailangan ko ito. Di natin alam kung yun ay pagsusugal, pagkahumaling sa isang bisyo. Meron ba kayong ganong kasalanan na nagiging balakid sa inyong lubos na pagtitiwala kay Jesus? Kung meron po, ang sabi ng may akda, talikuran. So una, tandaan ang mga saksi. Pangalawa, talikuran ang mga pabigat at ang kasalanan na hindi lubos pa ang pagtitiwala kay Jesus. Pangatlo, takbuhin. Takbuhin natin ang karera ng may katatagan. Tandaan, talikuran, takbuhin. Yun ang pangatlo. Sabi sa verse 1, nasa verse 1 pa ho tayo, no? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Ang salitang race po dito, ang original na word ay agon. Agon. Kuminsan po ang definition niyan ay isang stadium. Kuminsan po ang definition niyan ay isang stadium sapagkat doon sa stadium na yon merong karera. So ang actual na meaning niya ay race. Isang karera. Isang paligsahan. Isang aktibidad na nangangailangan ng matinding pagpupursige, disiplina, at todong pagsisikap. Ganyan po ang Christian life. Merong pagpupursige, merong pagtitiis, merong disiplina, merong todong pagsisikap. Agon. Yung agon po, root word ng salitang Ingles na agonize. No? Merong verb sa Greek, agonizomai. Yung po yung nagsistruggle ka ng mahigit. Agonize. Pero ang root word niya, ginamit dito, na race ay agon. Sabi niya, takbuhin ninyo ang agon. Parang nag-agonize kayo sa inyong pagtakbo. Mayroong pagtitiis. Ang larawan ay pinapakita isang buhay ng pakikibaka sa kasalanan. At sa lahat ng puwersa na pipigil sa ating pag-unlad sa ating buhay espiritual. Kaya kailangan iwanan ng pabigat, talikuran ng kasalanan, at itakbo ang takbo ng buhay ng mayroong pagpupursigi. Yung salitang endurance po dito ay yung perseverance, persistence. No? Ito ang babadya na ang karera ng buhay ay hindi sprint. Hindi po 100-meter dash, kundi isang marathon, isang matagalang, mahirap, at kailangan ng pagtataga na karera ng buhay.
nangangailangan ng matiyagang pagpupursige ang buhay ng pananampalataya. Katulad ng halimbawa ng mga bayani na atin ang inaral sa Hebrews 12. Kailangan nating harapin ang lahat ng dadalhin sa atin ng buhay Kristiyano. Paghihimalaman o paghihimagsik o pagtatagumpay sa pagdurusa. Na may pagtitiis. Bakit? Dahil malinaw sa atin ang gantimpalang naghihintay sa bawat isa sa atin sa ating pagdating sa kabilang buhay. Malinaw sa atin ang ipinangako ng Diyos na siya namang matapat. Ang pananampalataya po ay nakasandig sa katapatan ng ating Diyos. Siya ba ay tapat? Siya ay tapat sa atin, hindi po ba? Meron po bang panahon na kayo ay tinalikuran niya o iniwanan niya? Wala po. Kung kayo po ay nalayo sa Panginoon, hulaan niyo po kung sino ang lumayo. Kayo o ang Diyos? Ang Diyos hindi nagbabago. Kayo. So, kailangan natin tandaan, talikuran, at takbuhin ang karera ng buhay. Pangapat, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sabi sa verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Nung ako po ay batang Kristiyano, yung pong discipler ko, nasa Estados Unidos na po siya ngayon. Naging pastor po siya, naging counselor. No? Isang bagay ay tinuro niya sa akin, itong verse na to. Para daw lumago ang aking buhay espiritual, kailangan tandaan, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Ang karera ng buhay ay may kahabaan at may kahirapan. At mahirap takbuhin kung ito ay walang kahihinatnan o patutunguhan. Mahirap naman yung takbo ka lang ng takbo na wala kang direksyon. Kailangan meron tayong finish line. Di ba? Lahat ng karera may finish line. Nasisikapin ng lahat ng kalahok sa karera na maabot. Sa buhay Kristiyano, ang finish line ng ating karera ng pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng may akda, looking to Jesus. Yung po salita na looking ay yung pagtanaw ng malayo. Kasi mahaba ang karera. Malayo ang finish line. So yung pagtanaw na malayo, yung pong ibig sabihin ng looking. Pero meron din po siyang aspeto na ipinapako natin ang ating paningin sa Kanya. Kaya maganda po yung translation sa NIV. Kung meron po kayong NIV or NASB, New American Standard Bible. Ang ginamit nilang translation ay ganito, fixing our eyes on Jesus. Fixing, ituon ang ating paningin sa Kanya. Ang talagang pakay ng may akda ay himukin tayo na ituon ang ating paningin, pag-ibig, pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. Yun ang Kanyang gustong sabihin. Si Jesus ang tanging destinasyon ng lahat ng ating mga pagsusumikap sa buhay espiritual. Na tayo ay maging kawangis niya. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yun ang will ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa 1 John chapter 3 verses 2 and 3, ganito po sinulat ni Juan. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Ngayon pa lang, sinasabi niya, we are children of God. Sinabi niya sa John chapter 1 verse 12, for as many as received Him,
To them, He gave the privilege to be called children of God. Diba? So beloved, sabi niya, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him. Dapat katulad natin siya. Tayo ay maging katulad niya. And everyone who thus hopes in Him, tandaan niyo to, 1 John 3:3. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Tinatalikuran ang pabigat at kasalanan at tinatakbo ang buhay ng pananampalataya. Kailangan ituon natin ang ating pagtingin na makasama siya sa kanyang kalwalhatian. Colossians 3:4. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Sa kalwalhatian niya. 1 John 2:28. And now, little children, abide in Him. Manirahan kayo sa Kanya. Ipasok ninyo ang buhay niyo sa buhay niya. Ipasok niyo ang buhay niya sa puso niyo. Abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink from Him in shame at His coming. So yun po ang ating finish line. Si Jesus Christ. Imposible na marating natin ang pinakalayunin ng karera ng buhay na maging katulad ni Kristo Jesus sa pamamagitan lamang ng ating sariling lakas. Kailangan siya rin ang maging kapangyarihan ng ating pagtakbo. So siya ang ating layunin, maging katulad niya, at siya rin ang ating lakas. Layunin at lakas ay si Kristo Jesus. Sabi niya, si Kristo ang founder and perfecter of our faith. Yung salitang founder ay archegos, ang ibig sabihin po noon, author. Siya ang nagumpisa. Siya ang nagbigay. Siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya. Kaya hindi tayo magfe-fail eh. Bakit? Sapagkat nanggaling sa Diyos ang ating pananampalataya. Ephesians 2:8, di ba? For by grace, you have been saved through faith. And this, salvation by grace through faith, is not your own doing. It is a gift of God. Ang salitang sinali na perfecter ay teleotes. Ang ibig sabihin po noon ay completer, nagbubuo, nagtatapos. So nakikita niyo ang ganda ng ating pananampalataya? Siya ang layunin, siya ang lakas. Siya ang nag-uumpisa, siya ang magkukumpleto. Ang kailangan lang natin gawin ay manalig sa Kanya. Manatili sa Kanya. Siya ang magbubuo. Philippians 1:6, sabi ni Pablo, and I am sure of this, that He who began a good work in you, author, founder, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Perfecter. Nakuha nyo? Siya na nagumpisa ng kanyang mabuting gawain sa inyong kalooban, ay siyang magtatapos at magbubuo nito sa kanyang pagdating. So yun ang pangapat. No? So takbuhin, tandaan, talikuran, takbuhin, itoon. Panlima, itaguyod. Itaguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan. Yun ang sabi ng verse 2. Sabi niya, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. For the joy that was set before Him. Kagalakan niya. Itaguyod din natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan. Mahirap tumakbo ng isang mahaba at malayo na karera kung ang tumatakbo ay walang insentibo o motibasyon sa kanyang paglahok. Sa ating pagtakbo sa karera ng buhay, ang nararapat nating insentibo ay ang kagalakan
na nagmumula kay Kristo Jesus. May kagalakan sa puso ng ating Panginoon at ito ang kanyang naging kapangyarihan upang mapagtagumpayan niya ang krus at ang hirap nito para sa kanya. For the joy that was set before him. Ito ang propesiya tungkol sa Mesiyas. Sabi sa Psalm 16, verses 9 to 11. Sabi ng salmista, therefore, my heart is glad and my whole being rejoices. My flesh also dwells secure. For you will not abandon my soul to Sheol, or let your Holy One see corruption. Yun ay isang propesiya ng resurrection from the dead ng ating Panginoong Jesus. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. Yun po ang joy na meron si Jesus, na naging kapangyarihan niyang magtagumpay sa krus. At your right hand are pleasures forevermore. Dahil sa kagalakan na yan, na matupad ang kalooban ng Diyos Ama, makapagtaguyod ng paraan ng kaligtasan para sa mga hinirang niya. Natagalan ni Kristo Jesus ang lalim ng paghihirap sa krus. Ang description nga ng may akda dito, endured the cross despising the shame. Sa Psalm 22, isa ding hula tungkol sa Mesiyas. Ang sabi doon, but I am a worm and not a man, scorned by mankind and despised by the people. All who see me mock me, they make mouths at me, they wag their heads. Sinulat po yan, siguro 700 years bago dumating si Jesus. Pero yan po ang kanyang naging karanasan sa krus. Siya ay nilait, siya ay minura, siya ay pinatay. Sabi sa Isaiah 53:3, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And as one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Endured the cross, despising the shame. Natagalan po yan ni Kristo because meron siyang joy. Alam niya na siya ay i-resurrect at itataas ng Diyos Ama sa kanyang kanang kamay sa kalangitan. Ang kagalakan na ito ay niloob din ni Kristo Jesus para sa lahat ng susunod sa Kanya. Yun ang sabi niya sa John 15:11. Naalala niyo John 15, kinakausap niya ang kanyang mga disipulo yung gabi bago siya ipako sa krus. Ang sabi niya, these things, yung lahat ng tagubilin niya sa kanila, nag-uumpisa sa John chapter 13, John chapter 14, John chapter 15. Lahat daw ng mga bagay na iyon, mga pangako sa kanila at tagubilin sa kanila, these things, sabi niya, I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be full. So ang gusto ng Panginoong Jesus, yung joy niya, na tayo ay iluluwalhati ng Ama, ay maging joy din natin. Kaya ang sabi ng may akda ng Hebrews, looking to Jesus, bakit? Who for the joy that was set before Him endured the cross. So katulad ng aking sinabi nung sermon ko sa Philippians 2, ang lahat ng ibababa ng Panginoon ay itataas din niya muli sa kanyang kaluwalhatian. Pang-anim, itatag natin ang ating buhay sa kanyang kapamahalaan. So una, ituon ang ating paningin kay Kristo Jesus. Tapos, itaguyod ang ating buhay sa kanyang kagalakan. Pang-anim, itatag natin ang ating buhay sa kanyang kapamahalaan. Nakakalimutan natin ang sinabi sa Hebrews 12:2. And is seated at the right hand of the throne of God. Siya ay nasa kanang kamay na ng Diyos Ama sa kalangitan. Siya ay seated at the right hand. Yung right hand po, ang position of power.
ang ating Panginoon, ang ating layunin, ang layunin at lakas ng ating pagtakbo ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 22, who has gone into heaven? No, dinidescribe ni Pedro si Kristo. And is at the right hand of God with angels, authorities, and powers having been subjected to Him. Siya ang pinakamataas sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil dito, siya ay pinagkalooban ng Diyos ng lahat ng otoridad, ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Matthew 28:18. Ang sabi ni Jesus, bago niya binigay yung Great Commission, sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. So mga kapatid, imagine niyo na lang, di ba? Tandaan natin yung mga saksi. Kasi sila ay nanampalataya sa pangakong kaligtasan ng Diyos. Sino yun? Si Jesus. Di ba? Talikuran na natin yung mga pabigat at kasalanan. At takbuhin natin ang karera ng buhay. Pero kanino natin itutuon ang ating paningin? Kay Jesus. Siya ang ating layunin. Siya ang ating lakas. At itataguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan para maging insentibo ng ating pamumuhay Kristiyano. At huli sa lahat, itatatag natin ang ating pamumuhay sa kanyang kapamahalaan. Ang ating Panginoon na siyang naninirahan sa ating puso ay nakaupo na sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, bilang hamon sa ating lahat, ngayong hapong ito, at sa pagdating ng bagong taon, ito po ay hindi bago. Hindi natin binibigay ang hamon na ito dahil lamang sa bagong taon. Hindi po. Hindi po ito espesyal. Itong hamon na ito ay dapat nating tinatandaan sa bawat umaga ng ating paggising sa ating buhay. Sabi sa verse 3, consider Him, think of Him. Isaalang-alang natin si Jesus palagi. Consider Him who endured from sinners such hostility against Himself. Yung mocking, yung despising, yung pagmumura, yung paggulpi. At higit sa lahat, mga kapatid, yung pagkakawalay niya sa Diyos Ama, nung daladala niya sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan, tiniis niya po lahat yon. So that you may not grow weary or faint-hearted. Para daw hindi po tayo manlumo at mapagod sa ating pagtakbo sa buhay Kristiyano. Tandaan natin na may mga ehemplo na matagumpay na buhay sa pananampalataya mula pa sa umpisa ng kasaysayan. Talikuran natin ang mga pabigat at kasalanan na magiging hadlang sa ating pagtakbo sa ating buhay espiritual. Takbuhin natin ang karera ng pananampalataya ng may katatagan kahit na tayo dumanas ng paghihirap at pagsubok. Ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus na siyang layunin at lakas sa ating pagtakbo. Itaguyod natin ang ating buhay sa kanyang kagalakan na tayo ay sumunod din sa kalooban ng Diyos at sa gayong paraan makarating sa kanyang kaluwalhatian. Itatag natin ang ating buong buhay sa kanyang kapamahalaan. Hayaan na natin siya ang mamahala sa ating buhay. Huwag na natin pilitin pa ang sarili nating kagustuhan o kalooban. Magpasakop na tayo mga kapatid sa kanyang pamamahala at tayo ay makakatakbo ng may tagumpay para sa ating Panginoon. Nawa ang pagtatapos ng ating buhay, katulad ni Apostol Pablo, ay masabi natin, I have fought the good fight. I have finished the race.
I have kept the faith. Henceforth, sabi ni Pablo, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, sabi ni Pablo, but also to all who have loved His appearing. So tandaan, talikuran, takbuhin. Itoon, itaguyod, itatag ang ating buhay kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong paalala sa amin sa hapong ito. Kay nawa, O Diyos, ang talagang maging layunin at lakas ng aming pagtakbo ng buhay ng pananampalataya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, maraming nga pong salamat sa iyong pagbibigay sa amin kay Kristo Jesus na naging tagapagbayad ng aming mga pagkakautang sa iyo dahil sa aming maraming pagkakasala. Na naging tagapamagitan sa amin upang kami ay magkaroon ng katuwiran na siya mismo ang nagpataw sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, kayo ang magbigay ng iyong basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin. Now, may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.